Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula sa isang bayan na may isang pamilyang nagkakaroon ng masayang salu-salo. Si Ningi ay nagbibigay ng mga inumin sa kanyang mga kamag-anak, ngunit biglang nasira ang kanyang mood nang makita niyang dumating ang kanyang kasintahan na si Raman. Sinundan siya nito sa buong bahay, at paulit-ulit na sinasabing maipapaliwanag niya kung bakit siya biglang naglaho ng ilang araw. Sinabi ni Ningi na kung ayaw ni Raman mag-propose, wag na itong mangako. Kaya ipinaliwanag ni Raman na natakot lang siya at masyadong nag-isip. Humingi siya ng tawad at naghanda ng mag-propose, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa trabaho. Sinabi ni Raman kay Ningi na kailangan niyang umalis, ngunit nangakong aayusin ang lahat pagkatapos ng kanyang shift. Pagkaalis ni Raman, biglang may sasakyang bumangga sa kaganapan at nagdulot ng aksidente sa iba pang mga sasakyan. Matapos suriin ang mga nasugatan, dali-daling nilapitan ng punong bayan ang sasakyan at binuksan ang pinto upang sigawan ang driver, inakalang lasing ito. Ngunit biglang umatungal ang driver at sinunggaban ang punong bayan upang kagatin sa liig. Nagpanik ang mga tao sa nakita, tila isa itong zombie. Nagsimula ang lahat 5 oras na ang nakalipas. Sa pabrika ng Onwaris, inihahanda ng isang empleyado ang mga sample ng bago nilang gamot. Hindi pa ito inaprubahan ng gobyerno, ngunit dahil 3 buwan na nila itong pinagtatrabahuhan, desperado silang ilabas ito. Ipinadala ang isang sample sa kanilang boss na si Sadamin at isa pa sa kanyang business partner na nakatira sa lungsod. Samantala, inihahanda ni Keynes, anak ni Sadamin, ang kanyang anak na si Rehan upang dalawin ang lolo nito. Napansin ng asawa niyang si Rudy na masama ang loob ni Keynes at pinaalalahanan siyang maging mahinahon dahil kailangan na nilang matapos ang pagbisita. Lumalabas na nasa bingit ng paghihiwalay ang kanilang kasal at gusto na nilang mag-divorce. Ngunit bago iyon, gusto muna nilang papirmahin si Sadamin sa mga dokumento ng pagbebenta ng pabrika dahil hindi na ito kumikita. Iniisip ni Rudy na nararapat lamang siyang tumanggap ng kabayaran dahil siya ang nagpapatakbo ng negosyo. Sa perang iyon, maaari na silang maghiwalay. Masama ang loob ni Keynes dahil ang pagbisita sa ama ay nangangahulugan ding makikita niya si Karina, ang asawa ni Sadamin na dati niyang matalik na kaibigan. Magkasama silang lumaki, ngunit nasira ang kanilang relasyon nang pakasalan ni Karina si Sadamin. Sa bahay, ininom ni Sadamin ang sample ng bagong gamot. Binanggit ni Karina na dahil magre-retire na siya, dapat silang magbakasyon at baka magkaroon pa ng anak. Pagdating ng pamilya ni Keynes, mainit silang tinanggap ni Karina, ngunit nanatiling malamig si Keynes at ayaw niyang mapalapit si Raihan dito. Sa halip, nakipaglaro si Raihan sa tiyuhin niyang si Bongbong, na buong araw naglalaro ng video games at umaasa lang sa pera ng ama. Naglalaro ng baril-barilan sina Bongbong at Raihan sa loob ng bahay, kaya sinermunan siya ni Rudy at Keynes dahil sa kanyang pagiging isip bata. Pagkatapos maligo, tumingin si Sadamin sa salamin at nagulat nang makita na mas bata na ang kanyang hitsura. Labis siyang natuwa dahil ibig sabihin, epektibo ang bagong gamot. Dali-dali niyang hinanap si Karina sa kwarto at natuwa rin ito sa resulta. Dahil sa kanyang muling kabataan, naging malambing muli si Sadamin kay Karina. Hindi nila napansin ang kakaibang sugat sa likod ni Sadamin. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkita si Sadamin sa kanyang mga anak at sinermunan si Rudy dahil sa video na ginawa nito para sa pabrika, dahil hindi ito ayon sa tradisyonal na paraan. Nagulat ang lahat sa kabataan ng kanyang itsura. Doon ipinahayag ni Sadamin na hindi na niya ibebenta ang pabrika. Na-offend si Bongbong at umalis, habang ipinaliwanag ni Sadamin na maraming taon silang walang progreso, ngunit ngayon ay mayroon na siyang produktong magbabalik ng tagumpay. Tinawag niya itong elixir na siyang dahilan ng kanyang muling kabataan. Hindi natuwa si Karina dahil dapat sana ay magre-retiro na sila at mag-spend ng oras sa bahay. Ngunit nagsorry si Sadamin at sinabing unahin pa rin niya ang elixir. Sinabi ni Keynes sa ama na magdi-divorce sila ni Rudy dahil niloko siya nito. Kailangan niya ng pera para makapagsimula ng sariling negosyo at mabigyan ng magandang buhay si Rehan. Ngunit sa paniniwala ni Sadamin, dapat manatili silang magkasama alang-alang sa bata. Sinubukan ni Karina na ipagtanggol si Keynes, ngunit malamig itong nagsabing huwag na siyang makialam. Nagsimulang sumigaw si Keynes sa ama
dahil palagi raw nitong inuuna ang sarili nitong kagustuhan at walang pakialam sa nararamdaman nila at sinisisi ito sa pagiging walang direksyon ni Bongbong. Iniisip din niyang pinakasalan lang ni Karina si Sadamin dahil sa pera. Habang nagtatalo ang mga babae, nakaramdam ng pagkahilo si Sadamin ngunit itinago niya ito. Sinigawan niya ang lahat upang tumigil at mariing sinabi na hindi niya ibebenta ang pabrika. Ipinaalala niya sa kanila na buong buhay niyang pinaghirapan ang lahat habang sila ay umaasa lamang sa kanya. Pagkatapos ay sinira niya ang kontratang ipinadala ng kalaban nilang kumpanya. Sa sandaling iyon, bigla niyang naramdaman muli ang pagkahilo at napansin ng pamilya ang kakaibang impeksyong kumakalat sa kanyang leg. Bigla siyang nagsuka ng maraming dugo at nawalan ng malay. Sinuri ni Rudy ang kanyang dibdib at napansing hindi na ito humihinga. Habang nagkakagulo ang lahat at tumatawag ng ambulansya o mga katulong, biglang nagising si Sadamin sa anyong parang zombie. Sumigaw siya at sinunggaban ang kanyang katulong na si Party at kinagat ito sa leg. Pagkatapos ay sinunggaban niya ang kanyang driver na si Aris at dinuraan ng dugo sa mukha na napilitan itong malunok. Hinila ni Bongbong ang kanyang ama, ngunit sinubukan din siyang kagatin nito, kaya pinigilan siya ni Karina at Keynes. Sa gitna ng pakikipagbuno, aksidenteng pumutok ang baril ni Bongbong at tinamaan ng mahabang dart ang ulo ni Sadamin na agad ikinamatay nito. Habang nagwawala sa pag-iyak ang pamilya, tumakbo si Aris upang tumakas. Sinundan siya ni Rudy at inutusan siyang dalhin ang pulis, ngunit sabihin na aksidente lang ang lahat. Umalis si Aris habang itinatago ang kanyang pagkakasakit. Samantala, nagtago si Bongbong sa sasakyan dahil sa guilt sa pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit sinabihan siya ni Keynes na aksidente iyon. Nagyakapan ang magkapatid upang damayan ang isa't isa sa kanilang pagdadalamhati. Sa loob ng bahay, nagulat ang pamilya nang makitang naging zombie na si Party at puno ng dugo ang bibig matapos atakihin ang isa pang katulong. Sinunggaban niya si Karina sa mesa, ngunit naitulak siya nito. Pagkatapos ay tinangkang atakihin ni Party si Rudy, ngunit hinila siya ng kasambahay, na kalaunan ay kinagat naman niya sa braso at pagkatapos sa leg. Sa labas, nakita ni Keynes ang katulong na kinagat ni Party na ngayon ay kumakain ng isa pang empleyado. Nang makita siya ng zombie at tangkang atakihin, agad siyang sinagasaan ni Bongbong gamit ang kotse. Naputol sa dalawa ang katawan, ngunit patuloy pa rin itong gumagalaw. Habang hinahabol ni Party ang natitirang pamilya palabas ng bahay, pumasok muli ang magkapatid at natagpo ang walang laman ang loob ng bahay. Biglang lumitaw ang zombified na kasambahay at hinabol sila. Kaya tumakbo muli palabas ng bahay ang magkapatid at ikinandado ang pinto. Patuloy na sinusubukang tawagan ni Keynes si Rudy, ngunit hindi ito sumasagot. Pagbalik nila sa kotse, nadiskubre nilang kalahati ng katawan ng kasambahay ay wala na. Sa sandaling iyon, lumitaw ang itaas na bahagi ng zombie at tinangkang atakihin sila. Sinipa ito ni Bongbong at mabilis na sumakay sa kotse ang magkapatid upang tumakas. Lahat ng mga naging zombie na kasambahay ay nagsitakbong humabol sa kanila. Samantala, nagmamaneho si Aris papunta sa istasyon ng pulis, ngunit kalaunan ay naging zombie rin siya. Dahil dito, nawalan siya ng kontrol sa sasakyan at bumangga sa party, gaya ng ipinakita sa simula. Pagkakagat niya sa punong bayan, tumakbo si Aris sa paligid ng party upang atakihin ang mga natatakot na bisita. Samantala, sina Karina at ang grupo niya ay nakakita ng isang truck sa gilid ng kalsada, ngunit nakakandado ito. Narinig nilang papalapit si Party kaya nagmadali silang magtago. Hinanap sila ni Party sa truck, ngunit hindi niya nakita, kaya umalis siya. Gayunpaman, bumalik ito nang marinig ang tunog ng telepono ni Rudy. Sabay-sabay na lumaban ang pamilya kay Party habang patuloy itong sumusubok kagatin ang sinumang malapit. Matapos ang matinding pakikipagbuno, nakakita si Karina ng tinidor na bakal sa truck at itinusok ito sa balikat ni Party. Biglang umulan at napansin nilang tila nanigas si Party sa tubig, kaya sinamantala nila ang pagkakataon upang tumakas. Sa wakas, sinagot ni Rudy ang tawag at sinabing magkita sila sa bahay ng punong bayan. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang grupo ni Karina sa party, ngunit laking gulat nila nang makita na lahat ng tao roon ay naging mga zombie na rin. Sinubukan nilang dahan-dahang umiwas, ngunit biglang tumalon si Aris sa kasambahay ni Karina at kinagat ito. Dahil sa sigawan, napansin sila ng mas marami pang mga zombie, kaya hinila ni Rudy sina Karina at Rehan papasok sa bahay at ikinandado ang lahat ng pinto.
Samantala, pinagpiestahan ng mga zombie ang kasambahay. Maya-maya, dumating din ang magkapatid sa lugar at nasilayan ang massacre. Tinawagan ni Keynes si Rudy at ipinaliwanag nitong nakakulong sila sa loob ng bahay. Sa sobrang desperado, bumusina ng malakas si Keynes, ngunit dahil dito ay napansin sila ng mga zombie na agad sumugod sa kotse. Agad pinaharurot ni Bongbong ang sasakyan habang hinahabol sila ng mga ito. Ngayon, nagkalat na ang mga zombie sa kalsada at inaatake ang sinumang tao sa daraanan. Dahil wala na ang mga zombie sa paligid, lumabas sina Rudy, Karina, at Rehan sa bahay at sinubukang gamitin ang kotse ni Sadamin, ngunit masyado na itong sira para umandar. Sa sandaling iyon, nakita sila ng zombified na kasambahay at hinabol sila. Nagkubli sina Karina at Rehan sa pinakamalapit na bahay habang naiwan si Rudy upang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Narinig ni Karina ang mga sigaw ni Rudy habang nakikipaglaban sa kasambahay hanggang sa bigla itong pumasok sa bahay at isinara ang pinto. Balot ng dugo si Rudy, ngunit iginiit niyang maayos lang siya. Habang naghahanap si Karina ng pamunas para linisin siya, napansin ni Rudy ang kagat sa kanyang kamay. Niyakap niya si Rehan at sinabing mahal niya ito bago ipakiusap na alagaan ang ina. Pagbalik ni Karina sa silid, nadiskubre niyang naging zombie na si Rudy. Sinunggaban siya nito at tinangkang kagatin, ngunit hinila siya ni Rehan at si Rudy naman ang inatake. Binbasag ni Karina ang bote sa ulo ni Rudy at tumakbo kasama si Rehan upang magtago sa kabilang silid, isinara ang pinto sa mukha ng zombie. Patuloy na binubunggo ni Rudy ang pinto hanggang sa mabasag ito. Kaya umalis si Karina sa daan at hinayaan itong sumugod, dahilan upang matusok si Rudy sa hawakan ng water pump. Pagkatapos nito, lumabas sina Karina at Rehan sa silid at ikinandado ang pinto. Bigla silang nagulat nang may pumasok, ngunit Sininggi lang pala iyon. Nakakarinig sila ng mga ingay, kaya sumilip si Sininggi sa kabilang silid at nakita niyang buhay pa si Rudy. Samantala, sa kalsada, nagtatalo ang magkapatid kung ano ang dapat gawin. Dahil sa gulo, muntik na silang mabangga sa truck at nang iwasan nila ito, nawalan sila ng kontrol at bumangga. Lumapit ang driver ng truck upang tulungan silang makalabas ng kotse bago sumuka si Bongbong. Dumating ang grupo ng mga zombie at inatake ang truck, pinapatay lahat ng mga sakay. Bumalik ang driver upang tulungan ang kanyang mga kasama, ngunit napatay rin siya. Tumakas ang magkapatid at di nagtagal ay nakita nila ang istasyon ng pulis. Nalito ang mga pulis sa kanilang kwento at nagpasya silang tingnan ang sitwasyon, iniwan si Raman upang alagaan ang magkapatid. Pagdating ng mga pulis sa truck, agad silang inatake ng mga zombie. Isa sa mga opisyal ang nagpaputok ng gas grenade, ngunit walang epekto ito sa mga nilalang. Tumalo ng mga zombie sa mga pulis at kinain sila, maliban sa kapitan na nakapagpaputok pa ng ilang beses. Gayunman, walang epekto ang mga bala at nakagat din siya. Dahil sa telepono ni Karina, nakatawag si Sininggi kay Raman, ngunit ipinaliwanag nitong hindi pa siya makaalis sa istasyon. Habang nagsisimulang magpaliwanag si Sininggi, napilitan siyang ibaba ang tawag ni Raman nang pumasok ang kapitan at inutusan silang ikandado ang pinto. Sinimulang bugbugin ng mga zombie ang pinto, kaya itinulak ng grupo ang mga muebles upang harangan ito. Tumawag si Raman sa ospital para humingi ng ambulansya, ngunit huli na. Nagsisimula ng maging zombie ang kapitan. Kinuha ni Bongbong ang baril ni Raman at nagpaputok, ngunit bumagsak lamang sandali ang zombie bago muling sumugod kay Raman na agad siyang itinulak palayo. Sunod namang sinunggaban ng kapitan si Bongbong kaya tinamaan ito ni Keynes ng bote upang mapaurong. Pinusikan naman ito ni Bongbong ng fire extinguisher ngunit walang epekto. Kumuha si Raman ng upuan at nagtulong-tulong silang itulak ang kapitan papasok sa selda at agad itong ikinandado. Sa labas ng istasyon, dose-dosenang mga zombie ang humaharang sa labasan. Tumawag si Raman sa isa pang himpilan ng pulis para humingi ng tulong habang sinusubukan ni Keynes na tawagan si Rudy. Dahil hindi ito sumasagot, nagkaroon ng matinding emosyon si Kin at kinailangan siyang aluin ni Bongbong. Sa sandaling iyon, tumawag si Karina kay Keynes at pinayagang makausap niya si Rehan para makumpirma na ligtas ito. Gayunman, kinailangan din niyang ipaalam kay Kin na si Rudy ay naging zombie, dahilan para muling masira ang loob ni Kin. Nangako si Bongbong na susunduin nila sina Karina at Rehan kapag nakakuha na sila ng tulong mula sa ibang himpilan ng pulis.
Habang patuloy na kumakalat ang mga zombie sa buong bayan, napilitan ang magkakapatid na hawakan ang pinto para hindi ito mabuksan. Tumanggap si Raman ng tawag mula sa kabilang himpilan ng pulis na nagsasabing hindi rin sila makaalis dahil napalibutan din sila ng mga zombie. Natapos ang tawag nang mapatay rin ang kabilang opisyal. Umakyat ang tatlo sa balkonahe at pinanood ang mga zombie na nagkalat sa paligid. Tinawagan ni Kin si Karina upang ipaliwanag na hindi na sila makakatakas at nauwi ito sa pag-alala nila sa mga lumang alaala. Nangako si Karina na totoong minahal niya si Satamin, ngunit inamin din niyang dapat ay isinasaalang-alang niya ang damdamin ni Kin. Bilang kapalit, humingi ng tawad si Kin sa kanyang ugali at inamin na miss na niya ang kanyang matalik na kaibigan. Hiniling din niya kay Karina na alagaan si Rayhan kung sakaling may mangyari sa kanya. Malapit sa himpilan ng pulis, isang loudspeaker ang nagsimulang magpatugtog ng panalangin. Naakit ng tunog ang mga zombie at nagsitakbo sila papunta roon. Naalala ni Raman na may nakumpiskang mga paputok ang pulisya kanina, kaya sinindihan niya ang isa at itinapon ito sa gitna ng parang. Agad na tumakbo ang mga zombie papunta roon dahil sa ingay, kaya't nabakante ang harapang pinto. Pagkatapos, pinasuot ni Raman ng proteksyon ang lahat at pinahawak sila ng baril. Bago sila umalis, tinawagan niya si Ningi upang tiyaking papunta na sila roon. Bumalik na muli ang mga zombie sa pinto, kaya bahagyang binuksan ng mga lalaki ito upang magsindi ng isa pang paputok. Subalit, aksidente nila itong nabitawan sa sahig at sumabog sa loob, dahilan para mas maraming zombie ang maengganyo. Sinubukan muli ni na Bongbong at Raman, at sa pagkakataong ito ay matagumpay silang nakapagpasabog ng ilang paputok sa ere. Dahil dito, tumakbo ang mga zombie papunta roon at nabuksan ang daan palabas. Agad na umalis ang tatlo sa istasyon at naghanap ng sasakyan, ngunit ilang zombie ang nasa kalsada. Pumutok ng baril si Raman at sa wakas ay nakapatay siya ng isang zombie, dahilan upang mapagtanto niyang namamatay lang ang mga ito kapag tinamaan sa ulo. Pumutok din si Bongbong at magkasama nilang napatay ang mga zombie na humaharang sa kalsada. Gayunman, narinig ng buong grupo ng mga zombie ang ingay kaya nagsimulang bumalik ang mga ito. Pinrotektahan ng tatlo ang kanilang sarili gamit ang riot shields at pinaputukan ang ilang halimaw, ngunit sobrang dami ng mga ito at di nagtagal ay naipit sila. Nang tumama ang kidlat sa langit, nagwala ng husto si Rudy kaya nasira niya ang mga tali at nakalaya. Sinimulan niyang pukpukin ang pinto at narinig ito ng mga zombie sa labas. Kaya ngayon, kinailangan ng mga babae na hawakan ang harapang pinto. Sa kasamaang palad, nabasag ng mga zombie ang mga bintana at sinubukan nilang abutin ang loob. Sa sandaling iyon, muling kumidlat at tumigil sa paggalaw ng ilang segundo ang mga zombie sa kalsada bago muling umatake sa tatlo. Bigla namang umulan at lahat ng zombie ay umatras at nanatiling nakatayo sa ilalim ng ulan na parang tulala. Ginamit ng tatlong tao ang pagkakataon upang makatakas. Sa bahay, napansin ni Karina na ang ulan ay nagpapakalma sa mga zombie habang umaalis ang mga ito sa mga bintana. Kaya't nagpasya siyang dapat na silang umalis. Sa kabutihang palad, may bisikleta si Ningi at sabay-sabay silang sumakay dito, kasabay ng tuluyang pagkasira ng pinto ni Rudy. Tumakas ang tatlo at sinubukan silang habulin ni Rudy, ngunit tumigil siya ng tamaan ng ulan. Ilang minuto matapos huminto ang ulan, agad na napalibutan ni Naraman at Bongbong ng mga zombie. Sinubukang tumakbo ni Kin, ngunit sinalakay siya ng isang zombie kaya binaril niya ito sa ulo. Habang paparating pa ang iba pang mga halimaw, sinubukan niyang magpaputok muli, ngunit naubusan na siya ng bala. Habang tumatakbo pabalik sa istasyon ang mga lalaki, nakarating si Kin sa truck at nakaiwas sa isang zombie na biglang lumundag. Ipinasok niya ang sarili sa loob at sinubukang paandarin ang sasakyan, ngunit hindi ito umaandar. Sa sandaling iyon, dumating ang grupo ni Karina sakay ng bike at pinatunog ni Ken ang busina upang ipaalam kung nasaan siya. Nais sanang umalis ng tatlo, ngunit biglang tumigil sa pagtakbo ang bike at papalapit na ang mga zombie sa kanila. Biglang nagsimulang magliwanag ang langit dahil sa mga paputok at sinundan ng mga zombie ang ingay. Kaya sa wakas ay nakalabas si Ken mula sa truck at muling nagkita sila ng kanyang anak. Ang matamis na sandali ay naputol nang biglang lumitaw ang zombie maid sa kalsada. Tinulak siya ni Karina at Ken at sinaksak naman siya ni Ningi sa ulo gamit ang kutsilyo. Dahil naubos na ang mga paputok, nagsimulang bumalik ang mga zombie kaya nagmadali ang grupo na magtago sa loob ng truck.
Matapos tawagan ang mga lalaki upang tiyaking buhay pa sila, sa wakas ay napaandar ng grupo ang truck at pinanagasa ang lahat ng mga zombie sa daan habang nagpapatuloy sa pagmamaneho. Sa kasamaang palad, hindi gumagana ang preno kaya bumangga ang truck diretso sa himpilan ng pulis. Muling nagkita sina Raman at Ningi, ngunit naipit ang binti ni Bongbong sa ilalim ng natumbang kabinet. Hindi nagtagal, napalibutan ng mga zombie ang istasyon at nagsimulang akyatin ang mga guho para makapasok. Agad na nagpaputok sina Raman at Bongbong habang isinasara ni Karina ang pinto ng truck upang maipit ang isang nilalang sa loob. Ilang zombie ang napatay, ngunit patuloy pa ring dumarami ang mga dumarating. Sinabihan ni Bongbong si Karina na tingnan ang gilid na pinto at kinumpirma nitong ligtas iyon dahil nasa harapan lahat ng mga zombie. Sinubukan ng grupo na iligtas si Bongbong, ngunit nakasabit sa ilalim ng truck ang kabinet kaya hindi nila ito maigalaw. Hiniling ni Bongbong na iwan na lang siya ng mga ito. Sa kabilang silid, aksidenteng nabangga ni Ninggi ang selda at nakagat siya ng kapitan. Hinila siya ni Raman palayo at galit na binaril ang kapitan hanggang sa mapatay ito. Mas marami pang zombie ang pumasok at sinubukan niyang barilin ang mga ito, ngunit mabilis siyang napalibutan at nakagat din habang unti-unti silang kinakain. Inilabas ni Raman ang singsing at ibinigay ito kay Ningi. Kaya namatay silang magkahawak ang kamay. Sa pasukan, kinuha ni Ken ang baril at pinaputukan ang mga zombie na pumapasok, ngunit natigilan siya nang makita si Rudy. Sinubukang barilin siya ni Bongbong ngunit nagmintis ito at naubusan ng bala. Sinugod ni Rudy si Kien at tinangkang tulungan siya ni Rehan, ngunit hinila siya palayo ni Karina. Nang tangkain ni Rudy na habulin sila, hinawakan ni Bongbong ang kanyang binti para madapa ito at pinigilan naman siya ni Kien upang mabaril ni Karina sa ulo. Pagkatapos nito, sinindihan ni Bongbong ang isang paputok upang makaagaw ng pansin ng mga zombie habang sina Kien, Karina at Rehan ay tumakas sa gilid na pinto. Di nagtagal, tuluyang pumasok ang buong grupo ng mga zombie at sinimulang kainin si Bongbong na siya namang nagtapo ng paputok papunta sa truck. Nagliyab ang tumulong gasolina at sumabog na sumira sa buong gusali. Nasunog ang mga zombie at muling nagliwanag ang langit sa mga nakumpiskang paputok. Nakaligtas si Karina at Rehan at nakarating sa kalsada, kung saan naghanap sila ng sasakyang gumagana. Ngunit natigilan si Kien nang mapansin niyang nakagat siya. Niyaakap niya si Rehan at umiiyak habang sinasabi niyang hindi na siya makakasama sa kanila. Pagkatapos, niyakap niya si Karina at hiniling na alagaan si Rehan bago kinuha ang kanyang baril. Sa sandaling iyon, kalahati ng mga zombie na nasusunog pa ay lumitaw sa kalsada, kaya sinindihan ni Ken ang isang paputok upang makaagaw ng pansin ng mga ito habang tumatakas sina Karina at Rehan sakay ng bisikleta. Nang makalayo na ang dalawa, naglakad si Ken patungo sa gitna ng parang at nagpasya na wakasan ang lahat. Kinaumagahan, tumawid sina Karina at Rehan sa tulay papunta sa lungsod, hindi alam na sinusundan sila ng zombie. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.